What's going on? As Dave here, ang food trip natin for today is ang ultimate putok-batok talaga. Nandito ako ngayon sa kaloob-looban ng Sandawa para tikman ng mga pagkain dito sa Bullseye Sandawa. Alam niyo naman pangalan pa lang talagang putok-batok na, so dito na ako ngayon. Tara, check natin yung loob. Yun, so finally nakapeso na tayo dito sa Bullseye Sandawa and nandito na rin natin mga pagkain. Excited na akong tikman ng kanilang mga putok-batok na food. So before we get this food trip started, if you guys are new to my channel or haven't subscribed to my channel yet, please do. You're doing me a big favor by doing so. And also hit that notification bell so that you'll be always notified from all of my channel's activities. So tara, simulan na natin tong food trip na to. Uunahin natin ito kanilang tinatawag na lauya. First time ko to matry. Parang ano siya, pork knuckle na may langka. Right, so ito yung tinatawag nilang lauya. Meron nga siyang langka. And meron din daw puso ng saging eh. Ito yung pork o paa ng baboy. Ayan no. So ito yung saging, puso ng saging. Yung sabaw. Nakikita mo yung mantika ng baboy na nasa sabaw. So nakapakasarap niyan. Try muna natin yung sabaw. It's definitely savory. Alam mo yung tipong pagtikim mo pa lang sa sabaw, parang may kumain ng pork meat. Ganun siya kamalasa. Try natin yung pork, yung balat, tsaka yung fat. Grabe. It's so soft, gelatinous. Medyo papunta na siyang gooey side kasi sobrang soft niya. And it's so ridiculously good. Follow up natin lang ay sobrang fatty ng bite na yun. Last bite, yung pork skin at saka yung langka. Buti na lang talaga may langka at puso ng saging kasama dito sa lauya. Kasi pang counter siya sa fatty flavor eh. And it's really good. This lauya is beyond amazing. Susunod na putok-batok food na titikman natin ay have here the Bullseye Balbakwa. And this one's really different sa mga usual balbakwa natin din sa Davao. Ito kasi yung meat niya is utak ng baka at saka mata, skin din. So ito yung Bullseye Balbakwa guys. And tignan nyo, ayan. May balat ng baka. And ito na ata yung mata. Ito siya. Ayan. And then utak. Ayan. Ito utak ng baka. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung yung nararamdaman ko sa tinitignan kong pagkain ngayon, pero one thing's for sure, titikman natin to. Try natin yung sabaw. Wow. Super oniony yung sabaw nila. Yung lasa niya parang sotanghon eh. Yung chicken sotanghon. Pero ito is baka eh, so really interesting. Parang chicken sotanghon nga talaga lasa ng sabaw. Try na natin mata ng baka. Super soft. Talagang tender yung meat ng mata. And it literally just melts in your mouth. Parang siyang taba lang eh. Ang surprisingly, wala siyang gamey flavor. It's really fatty. Ngayon naman tayo natin utak ng baka. Now this one has this really gamey flavor. Yung main texture niya is parang egg yolk or tofu something. And talagang intense yung lasa niya. Medyo nag-guess ko na kung bakit ganito ang lasa ng sabaw. Kasi pangontra sa gamey flavor ng utak. Last bite, balat ng baka. This one's really good with the soy sauce and the calamansi. It's awesome.
Move on na tayo sa paborito ng lahat and I have here the bulalo. Ang laki din ng serving ng kanilang bulalo. Tignan niyo itong karne na to ng baka. Makikita mo talagang super tender siya. Ayan no. Yo, gumagamit ng ganong na persa dito. It's fatty, lean meat. Grabe. Sabaw muna, try natin. Kakaiba rin yung lasa ng bulalo nila. Hindi siya ganun ka-strong, intense flavor. Parang siya nilagang baka lang. Panakaagad natin yung beef meat at saka yung taba, yung fat. Oh my god, that bite is so insane. The beef fat just immediately melts in your mouth. The lean beef meat is super tender as well. And sobrang nakaka-addict yung beef flavor niya. Grabe. Baka yung meat malapit sa bato, alam mo talagang soft and tender. And so amazingly rich with flavor. Kaya pa natin ng isa. Actually, di mo na talaga kailangan nguyain yung meat kasi sobrang soft niya na. Pero ginagawa ko na lang kasi every time YouTube nagre-release pa siya ng beefy flavor and it's just so addicting. Samahan na natin ng rice to. Kaya pala talagang dinadayo itong bullseye sa Sandawa dahil dito sa bulalo. Kakaibang bulalo experience talaga siya pero sobrang addicting. Before we continue with this video, I just want to give a huge shout out and give back my support to Ate Mochi Mochi. So she's my friend and she's my cooking member. She's based in Japan and she does amazing photography on her vlog, showing beautiful pictures of flowers in Japan and amazing tourist spots as well. So please check out Ate Mochi's YouTube channel as well. Now let's get back to this video. Next naman meron ako ditong pork adobo at saka dinakdakan. So, try din natin to guys. Sobrang oily and fatty din ang kanilang adobo. Tingnan naman. Ayan siya. Ayan. Oop, nakatulo pa nga. Tara, try natin to. Classic adobo. Alam mo talagang lutong bahay siya. And ito yung Pinoy na adobo talaga. Nga pala, 7:30 AM nagbubukas sa sila dito. Maaga pa lang marami ng customers. And yung mga tao dito come and go. Hindi nauubusan ng tao guys. Parating may dumarating. And to think, nasa looban to ng Sandawa. So talagang dinadaan pa rin ng mga tao. Kasi lutong bahay, hindi tinipid at masarap talaga ang mga pagkain dito sa Bulsar. Next naman natin ito ng dilakdakan. So, ayun siya. Yung dilakdakan nila. Kumain natin. This is creamy na ito sticky flavor from the mayonnaise. A little spicy, zesty or sour flavor from the calamansi or the onions or the vinegar. It's really awesome. Perfect blend yung mayonnaise sa porky flavor. And yung other spices ang dinakdakan na to. This is a good one. Yan, so papunta tayo sa Matina Playa. Maghanap tayo ng mga buko juice doon. Yung pinupuntahan ko kapag gusto ko magbuko juice. So malaki kasi kami nakapark kasi sa looban talaga to ng Sandawa. So backtas mode muna. Yun, so andito na tayo sa bukuan dito sa Matina Playa. Bumili ako ng mga kakanin na kanilang buko juice. Pinakauna natin tikman ito ang kanilang cassava. Ayan. Ito talaga yung binibili ko every time pumupunta ako dito eh. Dati everyday, every 3 PM ng hapon, pumupunta talaga ako dito para sa cassava at saka ng buko juice. Saga tayo. Ito pa rin talaga yung cassava kahit na nagustuhan ko dati. Very natural yung sweetness niya. Talagang pure cassava yung gamit. Kaya gusto ko to. Nagmahal na siya ng 2 pesos eh. 50 na siya ngayon. Ayos lang. Dahil yun siguro sa pandemic at inflation, nagmamahalan na yung mga bili ngayon. Next naman, meron ako ditong cassava roll. Ito siya 7 pesos. So, yeah. Ayan siya, guys. Try natin. Really soft and delicate yung texture niya. And may cheese siya sa loob or sa gitna. This is amazing. I guess this one's steamed. Next naman, bibingka.
Wow. Mainit-init pa, so tara, kagata tayo. Natural na natural, hindi na lasa ng bibingka nila. And talagang masasabi mo niluto siya the traditional way. And good thing, mainit pa siya. Last one, meron tayong ditong empanada. This one's chicken and vegetable empanada. Let's try this one. Ito yung loob niya, guys. May carrots and patatas. Wala pa akong nakakagat ng chicken meat, pero okay na rin, not bad. Ito naman yung chicken flavor eh. Dito na tayo sa kanilang buko juice. Yeah. Ito talaga yung nagustuhan ko sa mga buko juice nila dito eh. Hindi puro asukal or condensed milk. Lasang-lasa mo yung buko talaga and it's absolutely refreshing. Yan, so para sa food trip natin today, talagang mind-blowing yung mga putok-batok food dun sa Bullseye Sandawa. Talagang dinadanan siya kasi masarap talaga yung mga pagkain nila and talagang lutong bahay lang siya eh. Kapag kumakain ka doon, talagang ramdam mo yung homey vibe and alam mong at home ka lang doon eh. Affordable lang din ang kanilang mga pagkain kaya patok sa masa at sa panlasa. Really surprising yung kanilang balbaka kasi may mata at utak ng baka. Yung balalu naman nila is talagang monster baka siya. Napakalaki ng serving, napakalambot at flavorful ng beef meat. Pero pinaka-paborito ko talaga sa lahat doon is yung lauya. First time ko makakain nun and napakasarap talaga lalo na't kasama pa ng langka at puso ng saging. Nagko-kontra siya, tinatanggalin yung gamey flavor or fatty flavor ng pork. The only struggle lang is yung papunta doon kasi nasa looban talaga siya ng Sandawa. If first time yung pumunta doon, kailangan talaga ng Google Maps guide kasi baka mawala kayo. Ganun pa man talagang dinadayo talaga yung lugar na yung kasi mura na at masarap talaga yung mga pagkain. Putok-batok pa yung mga gusto ng mga tao eh. So yung Bullseye Sandawa is located sa Uba Street, Phase 1 ng Sandawa. If you have any suggestions for my next food destination, just drop it down in the comments below. I would definitely read all of it and make sure to visit all those places. So I hope you enjoyed this video. Again, this is Man's Dave and I'll see you in the next one. Susunod na putok-batok food na titikman natin, I have here the Bullseye Balbakwa and this is really different from the usual balbakwa. And this is really different from the usual balbakwa na natin dito. And this one's